Sa buhay, hindi maiiwasan ang pagharap sa iba't ibang uri ng pagsubok. Tulad ng naranasan ni Jose na halos 13 taon ng kahirapan at pagsubok. Sa mga panahong ito, madaling isipin na tayo'y nakalimutan na at iniwan sa ere. Pero kagaya ni Jose, mahalaga ang pananatiling matatag at hindi pagtatanim ng galit sa puso. Si Jose, sa kabila ng lahat, pinili niyang panatilihin ang kalmado, mahinahon at klarong pag-iisip. Nang may pagkakataon siya na gumanti sa mga nagkasala sa kanya, hindi niya ito ginawa bilang pagkakataon para makaganti. Bagkus, pinakita niya ang tunay na diwa ng pagpapatawad at pagmamahal sa kanyang mga kapatid. Ang sikreto ni Jose ay hindi siya nagpakontrol sa mga negatibong damdamin. Imbes na magmukmok, pinili niyang tumingin sa mas malaking larawan, ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Genesis 50:11 hanggang 21. Ang kwento ni Jose ay nagtuturo sa atin na sa harap ng pagsubok, hindi dapat maghinanakit o mag-isip na tayo'y napabayaan na ng Diyos. Dapat nating isaisip na may mga paraan ang Diyos para tulungan tayo. At minsan, nasa mga hindi inaasahang sitwasyon ito lumilitaw. Sa halip na magtuon sa sakit, mas mainam na piliin natin ang landas ng pagmamahal at pag-unawa. Ang pag-ibig, sabi nga, ay nakakapagtabing ng maraming pagkakamali. Sa praktikal na buhay, ito'y nangangahulugang pagpapakita ng pag-unawa at pasensya sa kapwa, lalo na sa mga panahong mahirap gawin ito. Ang pagpapatawad at pag-ibig ay hindi lang para sa kapakanan ng iba, kundi pati na rin para sa ating inner peace at spiritual growth. Kaya, sa ating mga araw-araw na pakikitungo sa iba, maging inspirasyon nawa ang kwento ni Jose. Sikapin nating maging instrumento ng pagmamahal at pagpapatawad, anuman ang sitwasyon. Tandaan, sa pamamagitan ng pag-ibig, napapagaan natin hindi lamang ang pasanin ng iba, kundi pati na rin ang ating sariling mga dalahin.